The Lord has been so good the past year. Ang blessing niya sa atin came in the form of material na mga bagay, mga spiritual na bagay, social things and social favors from the Lord, mga trabaho, mga kaibigan, mga bagong kakilala, at ganoon din naman yung mga pagsubok, yung mga kahirapan na dinanas natin na lalong nagpatibay ng ating pananampalataya o kaya ay gumising sa atin sa katotohanan na tayo maaaring nalalayo sa Panginoon, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong mga hirap. At I praise God for the people who suffered a lot and yet remained steadfast in the Lord. Dahil yan naman talaga ang nagpapatibay sa atin, sa ating samahan at pakikisama sa Panginoon. Ang bagong taon daw po ay umpisa na maraming mga bagong bagay. New Year, new beginning. And on what note should this church and should every Christian in this church start the year? Marami daw po nagbibigay ng keynote address. Sa mga kanta, mayroong notes na yun ang pang-umpisa. Ano kayang note ang umpisa naman natin sa ating spiritual life as individuals and as a church? And I would say that one of the greatest things and the best note to start a year of the Lord and a new year with the Lord is a revival. A revival of our spirituality, a revival of our love for the Lord, a revival of our commitment, and a revival of our holiness, which the Lord would like to see in our lives. Ama naming Diyos, tunghayan niyo po at kahabagan na yung mga anak ngayon na narito at natitipon sa iyong pangalan. Buhusan niyo po kami ng mga pagpapala. Ang pagsuko namin sa aming mga puso at ang aming mga kasalanan dinadala. Lingapin niyo po kami, Panginoon, ngayon at kausapin niyo po kami isa-isa. Na kayo po, Panginoon, ang siyang tunay na maging tagapagsalita sa umagang ito. Lord, speak to us individually, privately, and personally, and convict us. May we not bring into the new year the old mistakes that we have done in the past, especially in the past year. At kayo po, Panginoon, magbigay ng revival sa church na ito at ng revival sa bawat isa na narito at pumupunta sa ilalim ng bubong ng church na ito, Lord, upang makiisa sa iyong mga kapatid, sa iyong mga anak na narito, at upang makiisa sa pagsamba sa iyo. May you revive us, Lord, areas of our lives that are not fully surrendered to you. May we give you. And may you be glorified in this church and in our individual lives in 1993. Father, speak to us. Let your Holy Spirit infill all our hearts. Let your Holy Spirit fill this place with your majesty and your glory and your beauty. At nawa, Panginoon, turuan mo kaming maunawaan namin kayo. In the name of Christ, we rebuke the spirit of falsehood, the spirit of confusion, and all evil spirit that may want to work against your assembled people today. Father, sit on your throne of glory, meet the needs of your people, challenge us to greater godliness. In Jesus' mighty name, we seek you. And you. Ano po ba ibig sabihin ng revival? At pag tinignan natin ating sarili, sabihin natin, marami naman tayo, kailangan ba natin ng revival? Akala po ng mga ibang mga churches, pagka lang nilalangaw yung church at saka kailangan ng revival, pagka lang walang tao, o kaya ay may kakagulo, may mga sisters na sasabunutan, doon na lang kailangan ng revival. But we need to be revived. Ang pangdaraya ng kaaway at ang pagpasok ng kasalanan sa ating puso, maging inside the church, ay parang anay, hindi natin namamalayan. Dahan-dahang kumikilos, akala natin areglado ang lahat, hanggang minsan bigla na lang gumuho yung gusali, o kaya ay sumandal ka sa dingding at bigla na lang lumubog ang iyong kamay, yun pala ay nakain na ng anay ang loob. Kailangan po natin ng revival at any time, especially in times like this, mga New Year. What is a revival? Revival, to revive is to restore to consciousness or life. Ibig sabihin, may consciousness na dati, may life na dati, dapat lang ibalik. To revive is to restore from a depressed, inactive, or unused state. So kung merong depression, merong inactivity, merong unusefulness, kailangan ma-revive ang isang tao. To revive is to renew in mind or memory what was previously known or what was previously remembered. Bakit po kailangan natin ng spiritual revival? As I have said, because sin and spiritual weakness and spiritual coldness creeps in slowly, silently, hindi natin napupuna. Ang tunay na tao nagbabackslide, yung hindi niya napapansin na nagbabackslide siya.
At napakadaling ma-deceive tayo, napakadali tayong malinlang ng kaaway. At gusto ko pong itanong ngayon, para masagot ninyo mga kapatid, kung kailangan natin ng revival as a group at kailangan natin ng revival as individuals. Paano nyo po ikukumpara ngayon ng inyong spirituality with the highest level of the spirituality that you already experienced? Nung bagong-bago tayo sa Panginoon, parang honeymoon with the Lord. Bagong-bagong tanggap tayo sa Panginoon, ang ating lagi naiisip ay siya, ang paglingkuran siya, ang sundin siya, ang mag-pray, ang magbasa ng Bible, ang makipagkita sa mga kapatiran, ang maglingkod, ang magpakabanal. Kinakalimutan natin yung mga maraming bagay na kuminsan ay naging mahalaga sa atin, mga material na bagay, mga social things and social values, mga selfishness and pride and ambition and this kind of things. Sinusubordinate natin lahat kay Lord. Pero ang tanong ko hanggang ngayon po ba'y ganun pa? Nasa na ang init ng ating unang pagsinta sa Panginoon? Tayo ba ay nandun pa rin o mas mababa? Kung masasabi natin, mga kapatid, na naranasan ko na ang mas mataas na level of spirituality than where I am now, then you need a revival. Then we all need a revival. Kailangan natin yun. Kailangan nating laging hanapin yung init ng ating unang pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga sabi, see how you have fallen. That's what the Lord says in Revelation. Sa mga 5 churches na kausap niya, out of 7 churches of Asia, 5 ang kanyang nirebuke. At sinabi niya, tingnan ninyo kung gaano ang laki ng inyong ibinaba mula noong una. In Revelation, 5 out of 7 churches in Asia were told by the Lord to repent. At yan ang ating title ng message natin ngayon, repent or else. At ano po yung or else? Sabi ni Lord, repent or I will throw you out of my mouth. Hindi naman ibig sabihin sa atin na babalik na naman tayo sa impyerno, tanggal na naman ang ating kaligtasan. But the blessing, the protection, the anointing of the Lord may be lost in our lives. Now, repent or I will throw you out of your mouth, my mouth, because you are neither hot nor cold. Napakadali po yung cold na Christian Alam na alam niyang cold siya. At madaling matulungan ang isang Christian na cold dahil alam niyang kailangan niya. Pero yung Christian na hindi naman talaga cold, pero hindi naman hot, yan ang problema. Sala sa init, sala sa lamig. Sabi ni Lord, repent, you are neither hot nor cold. Yung nandyan naman, pero hindi laging nandyan. Uma-attend naman, pero hindi eagerly. Nagwo-worship naman, pero hindi full-heartedly. Nagbibigay naman ng mga tithes and offerings, nagsaserve, pero hindi ganap, hindi kompleto. Nagpapakabanal naman, pero hindi in every area of life. Ito ang mga Kristiyanong problema, at ito ang mga Kristiyanong nangangailangan ng revival. Why? Because these are the Christians who think that they are good enough. These are the Christians who think, pwede na sila. Kasi tuwing Sunday naman, nasa church. At paminsan-minsan naman nakakapag-quiet time. So sabi nila, mabuti na ako kaysa sa iba. But this is a very dangerous spiritual state to be neither hot nor cold. Because we are deceived that everything is okay. Out of the 7 churches of Asia, 5 ang nirebuke ni Lord, the church at Ephesus, at Pergamum, the church at Thyatira and Sardis and Laodicea. 5 churches out of 7, sinabihan ni Lord, repent. Alam niyo, yung mga number sa Bible, hindi naman yan mga laging parang chance. Wala namang chance. Pag tinignan natin yung mga pattern, even the way people are grouped, or even the way these are grouped, may representation of reality in our lives. It may be safe to say that 5 out of 7 people in the church need to be told to repent. At alam niyo po, basing it on the experience of your pastor, talaga, 5 out of 7 people in this church are not active enough. 5 out of 7 people in this church are not hot enough. Warm. Maligamgam, nandyan paminsan-minsan, hindi naman talaga cold dahil dumarating naman, pero hindi mo maasahan. Hindi reliable, erratic. So, maaari nating sabihin, 5 out of every people in this church also need a revival. Maaaring 7 out of 7. At hindi ko ipinupuwera ang aking sarili dyan,
there are areas of our lives that need to be revived, although there are areas that are very strong. Pero kailangan isuko po natin yan. Hindi po Great Commission ang huling sinabi ng Panginoon sa kanyang mga anak sa Bible. Hindi. Akala natin yun ang kahuli-hulihang bilin. Huwag natin kakalimutan na ang huling salita ng Diyos sa Bible, yung Revelation through John. Ang kahuli-hulihan niyang sinabi sa mga churches, repent. Repent. And this is not repentance unto salvation, but this is repentance unto restoration. How much have you fallen from the highest peak of your spirituality? We have to repent. And later on, for 2 months, we are going to discuss the sins of the 7 churches. At sinabi ni Lord, okay, believe ako sa inyo, magandang ganito nyo, tama kayo dito sa ganon. Pero, etong sinasabi ko sa iyo, ikaw ganitong church, this is what's wrong with you. Ikaw ganitong church, this is what's wrong with you. Ikaw ganyang church, this is what's wrong with you. At atin pong pag-aaralan, what is wrong with us? Surely, we are not perfect. Surely, napakarami pa nating gagawin at gagawin pang mga pagsisikap at sa tulong ng Panginoon para mag-improve ang ating church at ang ating individual lives. What are our sins as a group? And what are our sins as individual? Sin is the greatest reason for revival. Hindi tayo pwedeng magsaya if there is sin. Kahit anong uri ng pagsasaya, kung may kasalanan talagang itinatago sa loob, ito'y isang pagpapanggap. Ang pwede lang talagang magsaya, those people who have squarely faced up to their sin and has given this up to the Lord and has received the grace of the Lord for forgiveness and restoration, then we can be happy. Yung sinasabi nating Happy New Year, pardon me, dahil ako rin maraming beses sinasabi yan. Pero pag sinasabi lang natin yan, parang greeting dahil nakaugalian, napakababaw. We can never be truly happy and we can never truly be joyful unless our hearts are fully surrendered to the Lord. Repent or else. Let us be revived at ating sikapin sa tulong ng Espiritu, bumalik tayo dun sa level of spirituality na ating laging naaalala na, buti pa noon. Buti pa noon, naaalala ko, ganoon ang aking spirituality. Gaano po sa inyo karami, and I like a show of hands dahil gusto lang natin mag-survey. Gaano sa inyo karami ang namimiss yung mga parang honeymoon days with the Lord na sasabihin natin, buti pa noon ang saya-saya ko kay Lord, parang si Lord na lang ang laman ng aking isip. Let us see those hands. Pakita natin kay Lord how much we miss Him in those days dahil maaari niya yung ibalik. So totoo nga naman, thank you. Kailangan natin ng revival. Hindi imposibleng ibalik yun eh. Hindi imposible. Parang mag-asawa, and this time, hindi na tayo hihingi ng show of hands. Na dating nag-honeymoon at enjoy at love na love ang isa't isa, tapos mamaya, naging busy sa buhay, naging busy sa pagpapalaki ng anak, sa pagbabayad ng ilaw, ng tubig, ng bahay, ng ganito, ng ganyan, na nagkalayo sila at hanggang naging malamig na sila. At to the point, kumisan parang magkapatid na lang sila, wala na silang passion, wala nang excitement, o meron naman ay konti-konti na lang. Tapos ay biglang nag-away at nagkahiwalay at talagang matapos magkahiwalay, biglang nagkabalikan. Di ba sa pagbabalikan ay parang honeymoon once more? Yung nababalik yung mga dati. Yan ang mahalaga. Tayo po, kung tayo magiging honest, naging busy na tayo. Nung honeymoon time natin with the Lord, after that we became busy raising up the church. Naging busy tayo singing in the choir. Naging busy tayo na magturo, naging busy tayo na maging deacon, naging busy tayo na maging ganito at maging ganyan, to the point na nare-realize natin, teka, nasa na yung personal na relasyon namin ng Panginoon? Parang mag-asawa, building up a house, pero nagkakalayo ang puso. Building up a household, pero nagkakalayo naman ang damdamin. Dapat tayong bumalik sa init ng una nating pagmamahal sa Panginoon. At yung iba, mabuti pa nga sana kung ay kinalayo nila sa Panginoon, naging busy with the work of the King. Pero yung iba, naging busy with the work of the devil pa. Kaya lalong napalayo. Kaya sabihin natin, nasa na yung init ng unang pagmamahal. Dapat nating ibalik. Sin is the reason for revival. Sin of omission. Yung mga dapat gawin na hindi ginagawa, kasalanan yun. Huwag nating isipin na yun lang gumagawa tayo ng masama, doon lang tayo nagkakasala. Pag alam natin kung anong tama at anong magandang gawin at hindi natin ginagawa, kasalanan na yun.
Sin of omission. Gaano karami ang ating mga sins of omission? Nababaunin pa natin at dadalhin pa sa 1993. And then, sin of commission. Yung mga hindi dapat gawin naman na ginagawa. Bakit nga babaligtad? Yung dapat gawin, hindi ginagawa. At yung hindi dapat gawin, yun naman ang hindi gawin at ayaw gawin. Therefore, we need a revival. Churches also need revivals. Lalong-lalo kung mga churches ay matagumpay. Lalong kung mga churches ay nakakapagpagawa ng magagandang mga gusali. Kung mga churches ay napakaraming nagiging converts to the Lord. Kung mga churches ay maraming na ipaplant ng mga missionary churches. Kung napakaganda ng kanta ng mga choir ng church na ito. O napakalaki ng collection ng church na ito. O meron silang tagumpay dito, tagumpay doon. Lalong kailangan ng revival because pride creeps in. Pride can creep in so very easily. To the point that we misuse the work of the Lord and we misuse the accomplishments of the Lord that we use it to become proud. Mga taong matagumpay sa kanilang personal ministries, nagiging mayabang. Mga taong nagagamit dito at doon, akala'y alam na nila ang lahat. Mga tao na sinisikap maging banal tapos nagiging judgmental sa iba. Oo nga, malinis ang buhay. Walang ginagawang masama. Subalit nalilimutan nila na ang kasamaan ng puso nila ay tulad ng kasamaan ng mga Pharisees, that they become judgmental of other people. Kaya ngayon napakaraming modern day Pharisees. They have very high standards for their personal holiness and they look down upon everyone that does not meet those standards. Oo nga, hindi ka nga pumatay ng tao, pero you are self-righteous naman. Pride yon, deadlier sin pa yon than murder. Kaya maraming mga tao, sabi ni Lord, para kayong mga malilinis na mga nicho, ang gaganda ng pinta sa labas, pero sa loob, kayo mga bulok. Kaya marami ring tao ang banal-banal ng dating. Tamang-tama ang gupit ng buhok. Saradong-sarado ang mga ganito, mga leeg at ang hahaba ng mga damit at ugod ng yuyuming kumilos at talagang wala kang maipintas. Walang kalaswaan. Pero naman, ang pride naman. And pride is hated by God more than all types of sins. Kakambal ng pride yung idolatry. Because in a proud person's heart, siya yung idol. Kaya idolatrous din yun. Hindi ko sinabing tayo maging mayumi, huwag maging mayumit, huwag isaray ang mga damit-damit na yan at everything. Pero yung mga taong sobrang malinis ang dating, malinis ang buhay sa labas, ang ganda-ganda ng dating, they become guilty of pride. Hindi lahat. Kaya sinasabi ko, mag-ingat tayo. Kung binigyan na tayo ng Panginoon ng grace to be able to overcome all the outward sins, let us be vigilant that Satan does not attack us from the inside. And that is self-righteousness and pride and thinking of yourself more highly than others. Bakit kailangan natin ng revival? Because a revival breaks the power of the world and sin over Christians. Gaano karami sa inyong mga kapatid ang makapagsasabing, ako, tunay akong malaya mula sa pagsakal, sa paghawak, sa pagpigil ng sanlibutan. Tunay akong malaya na pag gusto kong gawin ang tama ay nagagawa ko. At pagka ayaw kong gawin ang mali ay hindi ko nagagawa. Gano'n sa ato karami nang magsasabing, malaya talaga ako. Hindi ako bilanggo ng sanlibutan. Hindi ako under the power or under the influence of the world, but I am under the power and influence of the Holy Spirit. Sino kaya ang makapagsasabi nun? At kung merong makapagsasabi nun, then probably you don't need a revival. Pero gaano kalakas ang hila sa atin ng sanlibutan? Gaano kalakas ang impluensya sa atin ng mga maling aral at maling takbo ng isip? A spiritual revival will break the power of the world and sin over us. At kailangan natin yun. Tinanggap na natin ang Panginoong Jesus bilang siyang Panginoon ng ating buhay. Subalit bakit pinagtataksilan pa natin siya every now and then at sumusunod pa tayo sa instruction ng sanlibutan? Sumusunod pa tayo sa ipinag-uutos ni Satanas. Isang uri ng pagtataksil because we are wedded to Christ. We are married to Christ spiritually. At para tayo makiapid sa mga masasamang espiritu at sa mga tawag ng sanlibutan na isang uri ng pagtataksil. How unfaithful are we to the Lord
and to His church. A spiritual revival is a breaking of the heart that was in sin. Paano po, bakit napakahalaga ng revival? Because after a revival, the power of the Holy Spirit is released to work in all of us. And the windows of heaven are opened to pour down upon us all the blessings that are beyond our imagination. Bakit po hindi nagiging malaya ang pagkilos ng Espiritu sa ating buhay? Bakit hindi nagiging matagumpay ang pagkilos ng Espiritu sa ating buhay? Bakit hindi natin nararanasan yung overflowing blessing? Dahil walang revival. At walang revival because there is no brokenness of the heart. This is where we start. Ang Israel bilang bayan, tuwing sila ay nasasakop ng iba, pagka mayroong malaking dilubyong dumarating sa kanilang bayan, pagka mayroong malaking dapat silang ipagluksa, ang ginagawa nila ay tinatanggal nila ang kanilang magagandang damit at nagsusuot sila na parang mga magagaspang na mga tela at sila ay umuupo sa abo. Naglalagay sila ng abo sa kanilang ulo at pinapakita nila that they are actually mourning. Yung pagluluksa na yon ay isa lamang pong physical na manifestasyon ng isang katotohanang espiritual that they are broken inside and so it shows outside. At dahil ito inabuso ng mga Israelites na kahit hindi na sila broken inside, kunwari broken, naglalagay sila ng mga abo sa ulo at nagsusuot sila ng mga sackcloth. Sabi ni Lord, so kung kayo broken inside and when you fast, wash your face and smile and be pleasant and don't let the people see that you're fasting. It is a reaction to the abuse that the people of Israel has given to the concept of repentance and mourning to the point that it has become a show. Pero napakaganda po ng sinisimbolize noon that our hearts are broken. Hindi po tayo makakatanggap ng pagpapagaling ng Panginoon. At hindi tayo makakatanggap ng revival and restoration unless our hearts are broken in pieces before the Lord. Yung sinasabi nating, Lord, talagang mali ako. Talagang nakakahiya ako. Talagang wala akong kwenta. Pero habang sinasabi nating, tama naman ako eh. Ang ginawa ko naman ay tama. Hindi po tayo makakatanggap ng revival dahil walang brokenness. We have to break up at the feet of the Lord so that He can restore us. And one of the highest forms of pride is never to break up and say, I am okay. Yung pong mga taong lagi nagsasabing, I am okay, sila hindi nakakatanggap ng revival. Kailangang magpakababa tayo at sabihin natin, tama, wala talaga akong kwenta. Akala ng iba may kwenta ako. Sa tingin nila, maganda ang buhay ko. Pero Lord, alam niyo naman ang lahat. Wala akong pwedeng ilihim. I am nothing. And the moment that we reach that level of brokenness, the Lord is so compassionate that He and His infinite love will just restore us gently and lovingly. But to say I am not broken and I don't need to be broken is to say I don't need the restoration of the Lord. I'm okay. No, thank you. Kaya hindi tayo makakatanggap. A spiritual revival is a breaking of the heart that was in sin. And a spiritual revival is a new beginning of obedience to God. Hindi lang idinedeclare natin yung kasalanan natin at humihingi tayo ng tawad. Ito isang bagong paniwala ng pagsunod sa Panginoon, tulad ng dati. Parang yung kanta ni Gary Valenciano, gaya ng dati. Bakit nga naman nung dati ganun? Tapos ngayon ganito na ako. How much I have fallen. Kaya sabi, ang pagsunod natin, napakarami sa atin, nung bago tayong Christian, very obedient to the Lord. To the point that in our childishness as Christians, napakarami nating na-offend na tao. Napakarami nating nasagasaan. Napakarami nating pinintasan. Napakarami nating na-hurt needlessly. But because we were young Christians and we have not mellowed in the faith. Pero ganun pa kaya ang ating sense of obedience ngayon? O marunong na tayong mag-argue with God, to reason with God, na nakapag-aral ka lang ng konting verses at natutoy ngayon, nakikipagtalo ka na rin doon sa may sulat ng Bible na yan. A spiritual revival, brothers and sisters, is the beginning and a new beginning of obedience.
Yung mga bagay sa buhay natin na matagal nating hindi isinuko, ay isusuko. Yung mga dapat sundin na hindi natin sinunod ng matagal sapagkat tayo ang nakapangyari sa ating buhay, ay atin na ngayong isusuko. And of course, a spiritual revival is forsaking sin. Hindi sapat na sabihin natin, Lord, makasalanan ako, sorry. Kailangan magkaroon tayo ng desisyon na, Lord, napakarami pala ng kasalanan at nandito, nawala ang aking joy, nawala ang iyong blessing, nawala ang iyong protection, nawala lahat ang dating napakahalaga sa akin. Kaya ngayon, tatalikuran ko silang lahat at ikaw ang aking babalikan. Siyempre, isa ang iiwan, isa ang babalikan. Hindi pwedeng pareho. And a spiritual revival is forsaking sin. What are the steps that we have to take to be revived? Tulad nga ng title natin ngayon, unang-una, repent. Magsisi. Revelations 3:19, sabi ni Lord sa kanyang church, those whom I love, I rebuke and I discipline. So be earnest and repent. Magsisi. And then after repentance, of course, we say, Lord, nagsisisi po ako. Confess our sins. 1 John 1:9 is not for unbelievers, but for believers. Para ito sa mga mananampalataya na, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Ang pagko-confess po, mga kapatid, hindi lang litanya ng pagsasabi ng listahan ng ating mga kasalanan. Ito'y pag-amin at pagtanggap na oo nga, masama nga yun. Hindi yung, Lord, sorry po, sinampal ko kanina ang nanay ko. Pero siya naman kasi nagger, kaya ako naman siya nasampal. Pero sorry na rin, Lord. So pag sinabi natin yon, nilista lang natin yung pagkakamali, pero hindi natin tinanggap na mali. Sinabi, oh Lord, sabi mo mali, di mali, pero sa akin, tama lang naman yung ginawa ko kasi yun lang naman ang deserve niya. So ibig sabihin, hindi talaga natin kino-confess. To confess is to accept that it is sin. Tanggapin ang buong puso ng walang pangangatwiran na mali talaga ang ating ginawa. Pero gaano karaming confession natin ng actually listahan lang ng mga ginawang mali pero hindi tinanggap. Lord, sorry dahil hindi ko pinapansin ang kapatid ko. Pero kung papansinin ko naman kasi lalaking ulo niya. Oh. So, hindi pa rin natin tinatanggap na hindi natin pagpansinin talagang mali dahil meron tayong justification na yung ating ginawa ay yun lang naman talaga ang dapat gawin. So in other words, kunwari mali, pero sa tingin ko pa rin tama. Pero kung sa tingin nyo mali, di sorry. Parang ganun ang nangyari sa ating confession. Hindi yung tunay na confession. Kaya ang tunay lang na nagko-confess yung broken ng heart eh. Dahil talagang, why is our heart broken when we confess? Dahil diring-diri tayo sa sarili natin. Dahil hiyang-hiya tayo sa Diyos. Wala ka maipakitang mukha. Kung pwede lang manghiram ng mukha sa aso, manghihiram tayo dahil nakakahiya talaga, hindi ko maipakita yung mukha ko. Mali. Pero pag sinasabi natin, Lord, mali, sabi mo mali, di mali, pero in my heart, hindi pa rin mali yun. Hindi yun confession. That's why brokenness and confession are always related. Nakakapagtaka, may mga tao nagko-confess, very casual. Parang wala lang nangyari. Lord, kung magko-confess na naman ako sa inyo, alam na naman yun. Same as yesterday. Amen. Meron ba namang ganong confession? Walang brokenness. Yung mga tao nagko-confess can afford to smile while confessing. Hindi totoong confession. And when there is no real confession, huwag kayong mag-expect na may real forgiveness. Karoon lang tayo ng verbal exercise. Kaya marami nagko-confess, pagkatapos mag-amen, wala pa rin silang nararamdaman na restoration. At balik pa rin sa dating kasalanan. Paano natin malalaman if our heart is not broken when we confess? When we can so easily repeat the same sin. Kung diring-diri ka na sa isang bagay, itinapon mo na, ni ayaw mo ngang tingnan. Tapos babalikan mo na naman, ibig sabihin, hindi ka talaga nandiri. Kung may kasalanan tayong binitawan at mamaya pagkatapos binalikan na naman natin, hindi talaga natin kino-consider na masama. Therefore, hindi talaga tayo tunay na nag-confess. So, anong gagawin natin mga kapatid? Kung anong magagawa ko? Sa nagko-confess ako, hanggang doon lang naman talaga ang conviction ko. If we're going to be honest,
na hindi naman, I don't really feel bad about it. Paano ba yun? Alangan naman magpanggap ako at umiyak dito. What can we do if we are no longer sensitive to sin? Hindi na tayo nasasaktan at nandidiri sa kasalanan. Ask the Holy Spirit for conviction. Sabi sa Bible, Matthew 7:7, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. At mga kapatid, itong napakalaking absent sa prayer life natin, yung presence ng Holy Spirit. Na nagdadasal lang tayo, sinasabi lang natin yung dapat nating sabihin dahil alam natin sa mind natin na yun ang dapat sabihin. Kahit anong pagpupunyagi ang gawin mo, hindi ka magiging banal. Di ba bigyan ka ng Holy Spirit ng holiness? At pag na-plant ng Holy Spirit yung holiness, lumalabas ngayon sa ating action. But holy actions don't make holiness. Panlabas. And this was the sin of the Pharisees. Sa panglabas, banal. Banal na salita ang ginagamit. Banal na pananamit, kung meron man nun, ang isinusuot. Banal na formation siguro ng pagkain ang ginagawa. Banal na pagkain ang kinakain. Pero ba't galit na galit sa kanilang Lord? Dahil ang kabanalan nila, panglabas. Hindi masama yung panglabas na anyo ng kabanalan kung yun ay kumakatawan sa pangloob na kabanalan. If you're holy from the inside and it expresses your holiness on the outside, then it's good. But if the holiness is only on the outside for show and for people to see, but there is no counterpart inside the heart, that is hypocrisy. And that was the sin of the Pharisees. Kaya titiyakin natin na may kabanalan. Pero ang tanong, Kuya Ed, hindi naman ako banal eh. Talagang walang banal. Sabi sa Bible, no one is righteous, not even one. Ano ngayon ang gagawin natin? Sabi natin, hindi pala ako banal, di gano'n na lang. But sabi, ask, and it will be given you. Seek, and you shall find. Yung mga taong pinipilit-pigilin ng kanilang mga masasamang bibig, yung kanilang mga galit na biglang sumasabog na parang bulkan, kahit itali nyo, dikitan nyo ng tape ang inyong bibig. Kahit magsasalita pa rin tayo. Hindi yan nagagawa sa exercise. Hindi nakukuha sa pagpapaalala lang sa sarili. Dapat manggaling sa loob. At pag tinignan natin yung loob, walang laman. Kaya sabihin natin sa Holy Spirit, fill me with your Spirit. So that it will come from the inside. Hindi pilit, hindi dinaan sa practice or exercise, kundi nanggaling sa loob. And whenever we do it, it is an expression of an internal reality. Let our outward manifestation of holiness be a manifestation of an internal and unseen reality. So we have to submit to the Lordship of Jesus Christ. So we have to confess our sins. So when we confess, remember, hindi lang tayo naglilista, tinatanggap natin na mali. At kung sa puso natin ay hindi natin matanggap na mali, sabihin natin, Lord, give me the grace na makita kong mali yun. In my mind, alam kong mali, but in my heart, hindi ako makonvince. Let's ask for conviction from the Holy Spirit. And then after confessing sin, we have to renounce sin. Kailangan isumpa natin yan sa ating buhay. Huwag nating bigyan ng puwang, huwag nating paglaanan. Sabi, make no provision for sin or for the flesh. And then restitute. Kung anong pagkakamali natin kay Lord, mag-restitute tayo. Ibig sabihin ay magbayad-bayad. Hindi sapat na, Lord, patawad po, naging tamad na Christian ako noong 1992. Tapos ganun na lang. You've got to restitute at maging masipag ngayong 1993. And work double time. Bayaran natin yung mga panahon na kulang noon. Hindi sapat na, Lord, I'm sorry. Hindi po ako naging faithful sa aking pagsaserve. But now be faithful and work double time to make up for lost time. We've got to restitute. Parang meron akong utang sa yung tinakbuhan ko, tapos na-realize ko wrong. Tapos sabihin ko, oy, tinatanggap ko na nga pala, may utang ako sa'yo. Sorry ha. Ganun lang ba yun? Hindi sabihin, sorry ka pala, di bayaran mo. Hindi enough to say sorry. Kailangan, may utang tayo, di bayaran natin kung ano man yung mga pagkukulang natin, atin ngayong pagtakpan. Sa totoo ay hindi natin kayang pagtakpan lahat ng pagkukulang natin sa Panginoon dahil ang dami at kulang ang ating kakayahan. Pero makita naman ni Lord that to the best of our abilities ay ginagawa natin kung hanggang saan tayo.
Hindi naman mahalaga kay Lord how much we do eh. Ang mahalaga sa Kanya, nandun na ba tayo sa todo ng ating kakayahan na ibinigay niya. So we've got to restitute and then submit to the Lordship of Jesus Christ. Yung talagang siya yung Lord. Na every day, every minute, pagka yung dapat niyang kalooban ng gawin, yun ang gagawin natin. Hindi yung ating sariling kagustuhan lamang. Dahil it is empty to call Jesus Christ Lord, tapos tayo naman yung tunay na Lord in our lives. And there's one other step, the sixth step to revival, because I'm giving you 7 steps. Repent, confess your sin, renounce sin, restitute, submit to the Lordship of Jesus Christ, and then separate from the world. Sabi ng 2 Corinthians 6:17, therefore, come out from them and be separate. Touch nothing unclean, and I will receive you. Huwag po nating maliin ang interpretation ito. May mga tao na mali ang interpretasyon, ginawa nilang physical. Nagtayo sila ng mga pader, naglagay ng mga pintong bakal, at tumira sila sa loob at hindi na sila lumabas kahit kailan para sila daw ma-separate from the world. That's not the kind of separation that God wants. It's not physical. Dahil mga kapatid, kahit ilibing ninyo ang inyong sarili sa loob ng baul, pwede pa rin tayo magkasala kahit tayo nag-iisa doon. Ang kabanalan ay separation from the world, spiritually speaking. Na habang tayo kahalubilo ng daigdig na ito, hindi tayo kasama sa kanilang kamalian. Na kahit tayo ay kasama ng agos ng sanglibutan na ito, ay hindi tayo kasama sa kanilang mga pagkakamali at paglabag sa kautusan ng Diyos. Separation is not physical. Kaya nauso yung asceticism. Meron pa nga po ng mga tao, mga 3rd century. Sila ay tumira sa mga ibabaw ng mga bundok, o kaya nagtayo sila ng mataas, meron pa, nagtayo ng mataas na poste, at nandun lang siya sa taas. Hindi siya bumaba kahit kailan all his life. Sinusuplayan na lang yata siya ng konting pagkain doon at nag-ayuno siya buong buhay. Pero naging banal kaya siya? Maraming mga tao po, pinahihirapan ang sarili ng hindi naman dapat. Ang separation from the world is not to join the world in its madness. Tayo nga salt of the earth dapat nga lumabas ka sa lalagyan at pumunta ka sa mga nabubulok na karne at mga isda para wag silang mabulok. Dapat nga pumunta ka sa mga matatabang na mga pagkain para sila magkalasa. In other words, yes, we are to be with the world, but we are not to be of the world. Nakikisalamuha tayo. Hindi tayo humihiwalay. Ba't tayo hihiwalay? Hindi sila na-evangelize. Pero hindi tayo nakikisama sa kanilang mga pagkakamali. Separate from the world. May mga kaibigan tayo, nung hindi pa tayo Christian, kaibigan pa rin natin ngayon. Huwag natin silang itapon, kaibigan pa rin natin sila. Pero hindi na tayo makikisama sa mga mali nilang ginagawa. Pero may mga ginagawa naman silang tama o kaya very neutral, pwede tayong makisama. At dapat nga dalhin pa natin sila doon sa tama. Yung mga bagong-bagong Christian, mababasa ito, biglang itatakwi lahat ng kaibigan at kamag-anak. And this is what I'm saying, yung mga awkwardnesses of a new Christian. Pero tumatanda naman tayo sa ating spirituality. Nagme-mellow naman tayo. Marami tayong naiunawaan na. Sasabihin natin, ay, spiritual childishness lang pala, kaya ganun ako nung araw. Kaya pala ako judgmental, kaya pala ako ganito, kaya ako ganun. Spiritually childish pa lang ako. But now, I can understand many things from the point of view of a mature person. At nawa nangyayari sa ating buhay yan. And then the 7th step, to be truly revived, is to be filled with the Holy Spirit. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Savior and Lord, we were indwelt by the Holy Spirit. Binigyan na tayo ng deposito, patinga. Meron ng konti, pero hindi yun puno. Kailangan punuin. There is no time in a Christian's life when the indwelling of the Holy Spirit will be taken away. It's always there. But what is important is the infilling. Dahil yung volume, yung level, yung strength ng presence ng Holy Spirit sa ating puso, paiba-iba. Depending on our obedience to the Lord. Yun ang infilling. But the indwelling is steady. Laging merong minimum, hindi yun nawawala. Parang langis ng makina ng kotse. Laging may minimum dapat yan. Pero kung full, maganda. So we have to be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. So hindi nangyayari automatically that the Holy Spirit will fill us. Hindi naman siya nang possess. Kailangan
hingin natin ang infilling of the Holy Spirit. Kailangan ayusin natin at linisin yung ating spiritual house, which is our heart, so that the Holy Spirit will be at ease to stay there and to infill us. Pati yan, mga kapatid, hinihingi the infilling of the Holy Spirit. You say, Holy Spirit, infill me. At kausapin niyo ang Holy Spirit. The Holy Spirit is a person. Hindi siya isang usok, hindi siya vapor. Siya'y person. And we pray and we talk to the Holy Spirit. Karamihan sa atin, kulang ang buhay dahil nane-neglect natin ang ministry of the Holy Spirit in our lives. Maaaring hindi natin ganap na maunawaan yung concept na yan ng Holy Spirit. But enough for now that we talk to the Holy Spirit because the Holy Spirit is a person. And the Holy Spirit, yan ang kasama natin ngayon. Sabi ni Lord, I'm not going to leave you. I'm going to send the Holy Spirit to be your counselor, to be your comforter. And so, lalo nating ilubog ang ating sarili sa pakikipagniig sa Espiritu Santo, that we be filled with the Holy Spirit. So we want to be revived. I guess every Christian would like to be revived, but there are obstacles. Ano ang mga hadlang sa isang tunay na revival? At gusto kong makita natin kung meron tayo nito sa ating buhay. Unang-una, mga kapatid, na hadlang sa revival, stubbornness. Yung pagmamatigas. Yung pagpipilit. Yung pagmamalaki, yung ipinagigiitan natin ang mali. Psalm 29 verse 1. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Alam po natin yung mga stiff-neck, di ba? Hindi makalingon. Kaya pag lilingon yun, yung buong katawan niya, ililingon niya ganun. Kasi hindi niya mailingon ang kanyang leeg. Ang isa daw tao, na pinanatili niyang matigas ang kanyang leeg, matapos siyang paalalahanan ng maraming beses, siya po ay dudurugin at hindi na siya muli pang makababang. Kaya hindi ka na makakabangon para mandurog dahil ikaw ang dudurugin at hindi ka na makakabangon. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ano pong mga kasalanan natin ang pinagmamatigasan ng ulo natin na nakalusot na ng isang linggo, isang buwan, isang taon, baka 2 taon, 5 taon? Baka akala nyo lusot na yan. Baka akala natin nalimutan na yan. Huwag tayong magpadaya. Kasi kumisan sa tao, inutangan mo, nalimutan, okay na, akala mo nalimutan na. Pero nakakalimot kaya ang Diyos. Kung ang tao hindi nakakalimot sa mga pautang niya. Tandang-tanda. Yung utang nalilimutan o kinakalimutan. Pero yung nagpautang, tandang-tanda niya, nakaukit sa kanyang puso. Pati interest. So, a man who remains stiff-necked after many rebukes how will he be destroyed? Suddenly be destroyed. Yung akala mo, nalimutan na, akala mo wala na, biglang dumating ang paniningil without remedy. So huwag tayong magpanggap that everything is okay. Kung meron tayong kasalanan sa Diyos na napakatagal na hindi tayo napapalo, baka akala natin ay nalimutan. Hindi. Suddenly, we will be destroyed without remedy. So stubbornness. Then, eto pa, isang obstacle to revival. Lalong-lalo sa mga young people, pero lahat guilty. Kaya lang mga young people, mas emotion. Naku, pagka itong puso na ito at pag-ibig na ito, ang nasangkot, talaga namang nakalimutan na ang Diyos. Nakalimutan na ang lahat. Isinangla na pati kaluluwa. Dahil sa pag-ibig, dahil sa emotion, dahil sa feelings. Feelings is one of the greatest deceivers. Kaya kailangan reason must prevail. Obstacle to revival, feelings. Paano naman ako lalapit sa Diyos? Meron akong ganitong relasyon sa isang hindi mananampalataya. Paano ko naman siya i-give up? Ang haba-haba ng pilik mata. Ang babaw. Marami sa atin, emotion. Ang thoughtful niya, paano ka naman siya i-give up? Ang nice niya. Huwag natin kakalimutan, all nice things come from God. Kahit itong taong ito, mabait siya, ang kabaitan niya, galing pa rin sa Diyos, ginamit pa rin siya ni Lord para maging mabait sa atin si Lord. Hindi directly, but through people.
So huwag tayong titigil dun sa tao na siya na lang ang pinahalagahan natin sa ginawa niyang mabuti na tinalikuran natin ng Diyos. Dahil yung ginawa niyang mabuti sa atin, galing din yun sa Diyos. Because there is nothing good in all of us. Sabi sa Bible, not one is righteous, not even one. So all our acts of goodness and righteousness, kahit hindi mananampalataya, ang goodness niya is from the Lord. Kaya huwag nating tatalikuran ng Diyos dahil sa tao, dahil may utang na loob tayo sa taong ito. Yung taong yon, mas malaki pang utang na loob din niya sa Diyos. Kaya huwag natin siyang ipagpapalit sa Diyos. Emotion. And then there's another obstacle to revival, delayed obedience. Siguro marami sa ating mga Christians mas guilty dito. Yung delayed obedience. Susunod naman tayo, alam naman nating tama eh. Susunod naman tayo, kaya lang, next week na. Humihingi tayo ng mga extension. Magsaserve naman ako kay Lord, pero mga after college na. Yung, i-give up ko rin naman tong aking bisyo, pero wag na lang ngayon sa birthday ko na. Yung pala ang birthday leap year. Kaya tumatawad-tawad pa. Delayed obedience is dangerous. It is an obstacle to revival. And then there's another obstacle, partial obedience. Lord, ibinigay ko na sa iyo ang 85% ng aking buhay. Balato na naman yung 15. Ano ba naman yan? Naibigay ko na ang dami-dami. Sinuko ko na itong 5 bisyo. Yung ika-7 at ika-6 naman Lord, balato na. Akala natin yung bang si Lord killjoy na yung ayaw niyang yung ibibigay natin mawawalan tayo ng saya pag ibinigay natin. Kaya sabi, Lord, ito na lang ito ng paborito kong kasalanan. Kunin mo na yung iba, huwag lang ito. Dahil yung sa kaprasong maliit na yun, papalakihin yun ni Satan, lalagyan niya ng yeast, biglang lumaki. Sa pag-submit natin kay Lord, brothers and sisters, everything or nothing. Because out of the little thing that we do not submit to the Lord, Satan comes in and magnifies it and uses it to betray us, and then we fall. Maliliit na bagay, nakakapuwing. Huwag natin sabihin, Lord, ang dami-dami ko na i-give up. Huwag mo namang kuning lahat. Tirahan mo naman ako ng kaligayahan. Si Lord nga, nung ibinigay niya sa atin, buhay niya, nagtira ba? Lahat-lahat. At kung ibinigay naman natin ang lahat-lahat sa Panginoon, hindi naman niya tayo dadayain Nasasabihin niya, Belat, ibinigay mo, di magtiis ka ngayon, di ka masaya. Hindi naman Because when we give it to the Lord, lalo niya tayong i-bless. And what are the results of true revival? Personally, and then corporately as a church, power. Spiritual power. Service. Service that comes from the heart. Isang pusong nakasuko sa Diyos, ang katawan nasusuko sa service. Pero may katawan na nakasuko sa service, pero ang puso hindi nakasuko. Baliwala yun. Show business lang yun. Power, service, and then, spiritual joy. Maraming kulang sa buhay ko. Marami. Pero meron akong joy. I may have no pleasure now. I may not be even happy now. Pero meron akong joy. Steady lang doon. Up or down ang buhay ko, up or down ang finances ko, up or down ang aking social life, emotional life, steady yun. Nandun lagi, joy. It comes from the Holy Spirit. Christians, we need to be revived as a church. But before we can be revived as a church, we need to be revived as individuals. I'd like to ask you this question, and I'm very serious. Let's be serious with the Lord. What should you give up to the Lord for revival to come in? Anong dapat isuko? Ano-ano? Para ang ating revival ay mangyari. Mag-isip nga tayo. Isipin natin, Lord, ano-ano? Sa aking physical life, material life. Ano bang dapat isuko ko ngayon para talaga ma-revive ako? Para bumalik naman yung dati kong spirituality, yung dati kong pakiging in love with you. Yung dating init ng pananampalataya ko, yung dating joy. Lord, physically, ano ba? Mentally, value system, anong dapat kong isuko sa'yo, Lord? Para ma-revive mo ko. Socially, what should I give up? Para ma-revive. Mga tao ba? Mga relasyon ba? Social activities and social values ba?
And then, spiritually, anong dapat kong i-give up? Although, of course, lahat ng yan may spiritual dimension. Let's be alone with God and think about this. Ama naming Diyos, salamat sa pagkilos niyo po sa aming puso ngayong umaga. Hindi madali para sa amin, Panginoon, na bitawan ang mga bagay na gusto ng aming laman, na gusto ng aming sarili. Subalit, ayon na rin sa iyong kahabagan. At ayon sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, binigyan mo kami ngayon ng lakas at lakas ng loob na ito ay isuko sa inyo. Sa iyo kami tumitingala, Panginoon, umaasa at sumasandal na ang lakas na ibinigay mo sa amin ngayong umaga upang gumawa ng ganitong desisyon ay magiging lakas namin bawat araw ng taon na ito upang panindigan at pangatawanan namin ang desisyong aming ginawa. Hindi namin kaya, Panginoon, subalit kaya niyo. Kaya sa inyo po namin iniaasa. Sumasandal kami ng lubusan sa inyo, Panginoon, and we stand on your grace to be able to stand up to this commitment na ito po mga isinuko namin sa iyo ay tuloy-tuloy naming mabitawan at huwag nang bumalik pa kailanman sa aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga puso ng bawat isang nagbigay ng ganitong uri ng pagsuko sa iyo. At ang pagsuko sa iyo, Panginoon, ay hindi pagkatalo. Ito'y isang pagwawagi. Sapagkat ikay isang mapagmahal na Panginoon na ang lahat ng sumusuko sa iyo ay lalo mo pang minamahal at lalo mo pang pinagpapala. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming church, that this church may be revived, that we will go back to the basics of loving you and to the basics of personal holiness. At sa pangyayari ng yan, Panginoon, gawin niyo po ang inyong kalooban. Kayo po ang manguna at sa pamamagitan niyong Espiritu, turuan niyo kami kung ano pong gusto niyong ipagawa sa amin, kung ano pang uri ng kabanalan ang gusto niyong marating namin, at kung anong uri ng relasyon sa iyo ang gusto niyo pang malasap namin sa taon na ito. Kayo, Panginoon, ang siyang sumulat sa isang pahinang walang kasulat-sulat. Hindi namin kayo pangungunahan. Let your Holy Spirit guide us individually and collectively. Father, we glorify you. We thank you and we commit to you this revival that the flame that was ignited today will keep on burning for the rest of our lives. Keep us, Lord, by your grace. In Jesus' mighty name. Amen.